Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Orange at maligayang pagbabalik sa Orange Audio. Samahan niyo po akong pakinggan ng isang kwentong magpapatunay na kahit gaano kadilim ang kahapon, laging may pag-asang naghihintay sa kinabukasan. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay ang kasalanang hindi mo ginawa. Paano kung ang taong nag-alok sa iyo ng kaligtasan ay siya ring may hawak ng susi sa iyong nakaraan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Beatrice. Nanginginig ang mga kamay ni Beatrice habang mahigpit niyang pinagsalikop ang mga ito. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng simbahan sa harap ng imahen ng mahal na ina. Wala ng ibang tao, tanging siya na lang at ang humihinang liwanag ng mga kandila. Panginoon, halos pabulong niyang dasal. Maawa po kayo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi para sa sarili niya ang dasal na yon. Kailanman ay hindi. Para iyon kay Leo, ang kanyang nag-iisang anak. Naaalala niya ang mababaw na paghinga nito kaninang umaga. Ang pamumutla ng mga labi nito. Sinabi ng doktor na kailangan na ng operasyon sa lalong madaling panahon. Isang operasyon na katumbas ng halaga ng isang bahay. Isang halaga na kahit sa panaginip ay hindi niya mahahawakan. Naubos na ang lahat. Ang kaunting ipon, ang mga alahas na bigay pa ng kanyang ina. Pati ang utang sa mga kaibigan ay sagad na. Kahit anong pagsubok, Panginoon, kakayanin ko. Hikbi niya, huwag lang po ang anak ko. Huwag po ninyong hayaang mawala siya sa akin. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ng mga luha at lumabas ng simbahan. Sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan at malamig na hangin. Isang tunay na unos, katulad ng unos sa loob ng kanyang puso. Sa isang sulok, sa ilalim ng maliit na shed, naroon ang kanyang paninda. Isang balde ng mga puting rosas na ngayon ay basang-basa na. Ang mga talulot ay nagsisimula ng malanta. Ang huling pag-asa niya, kailangan niyang makabenta, kahit para lang pambili ng gamot na pampakalma sa paghinga ni Leo ngayong gabi. Lumipas ang mga minuto na tila mga oras. Bawat sasakyang dumadaan ay nag-iiwan lang ng tilamsik ng maruming tubig sa kanyang damit. Nanginginig na siya sa ginaw. Gusto na niyang umuwi, yakapin ang kanyang anak. Pero hindi pwede. Kailangan niyang lumaban. Nang malapit na siyang mawala ng pag-asa, isang itim at mamahaling kotse ang biglang huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana sa likuran. "Mama, look!" Isang maliit at matinis na boses ng batang babae ang narinig niya. Ang gandang bulaklak. Sumilip si Beatrice at nakita ang isang batang babae na mga 6 na taong gulang. May malalaking bilugang mata at nakatali ang buhok na parang prinsesa. Sa tabi nito ay isang lalaki. Matikas, malinis tingnan, at may mga matang tila may lungkot ngunit mabait. "Magkano po ang isang stem, Ale?" tanong ng lalaki. Kalmado ang boses nito. "20 pesos lang po, sir," sagot ni Beatrice. Sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. "Pabili po ako ng 3, sabi ng lalaki, at naglabas ng wallet. Habang inaayos ni Beatrice ang 3 pinakamagandang rosas na natitira, nakatingin lang sa kanya ang bata. Nang iabot niya ang mga bulaklak, nakita niya kung gaano karumi at nangingitim ang kanyang mga kamay dahil sa paglilinis ng mga tangkay. Nahiya siya. Inabot ng lalaki ang isang 500 piso. "Keep the change." "Naku sir, sobra-sobra po ito. Sandali po, hahanap ako ng panukli." Gulat na sabi ni Beatrice, "Huwag na. Tulong na namin yan sa'yo." Bago pa man makapagpasalamat si Beatrice, ang maliit na batang babae ay naglabas ng isang puting panyo mula sa kanyang bulsa. May burda itong maliit na bulaklak. "Here po," sabi ng bata. Iniaabot ang panyo. "For your hands, para po malinis." Natigilan si Beatrice. Tiningnan niya ang maliit at malinis na kamay na nag-aabot ng panyo. Tapos ay ang sarili niyang kamay na marumi at magaspang. Isang kabaitan na hindi niya inaasahan.
Naramdaman niyang muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. Sa salamat, Ineng, nautal niyang sabi. Ngumiti ang lalaki, isang nangiting malungkot pero totoo. I'm Felipe, and this is my daughter, Sofia. Tumingin ito sa kanya, tila sinusuri ang kanyang buong pagkatao. Mukhang kailangan mo ng tulong, higit pa sa pambili ng bulaklak. Hindi nakasagot si Beatrice. Tumango na lang siya. Hindi na napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. I need a caregiver for Sofia, diretsong sabi ni Felipe. Someone kind, someone like you. I will pay you well. Enough para hindi mo na kailangang magbenta ng bulaklak sa gitna ng ulan. Parang huminto ang mundo ni Beatrice. Isang milagro. Ang milagrong ipinagdasal niya kanina lang. Pero sir, usal niya. Ang anak ko po, may sakit siya. Hindi ko po siya pwedeng iwan. You can bring him with you. Mabilis na sagot ni Felipe. May malaking bahay kami. May lugar para sa inyong dalawa. Iyon na. Ang mga salitang yon ang nagpabago ng lahat. Sumakay si Beatrice sa kotse na amoy bago at mamahalin. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang init. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa madilim na kalye, nakatingin lang siya sa labas, pinapanood ang pag-agos ng ulan sa bintana. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Sa likod nito ay isang mansyon na tila palasyo. Napalunok si Beatrice. Hindi niya lubos maisip na ang isang tulad niya ay makakatapak sa isang lugar na ganito. Habang dahan-dahang bumubukas ang gate, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Ito na ba ang sagot sa mga dalangin ko? Ang pinto papasok sa langit o sa isang bagong pagsubok? Pagpasok pa lang sa pinto, tila napigil ang paghinga ni Beatrice. Kung ang labas ay parang palasyo, ang loob ay higit pa. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab, kaya mong manalamin dito. Isang dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong kristal ang nakasabit mula sa napakataas na kisame. Bawat muebles ay mukhang mamahalin. Bawat palamuti ay nakapuesto sa tamang lugar. Parang nahiya ang luma at basang-basa niyang tsinelas sa carpet na tinatapakan niya. Wow! Wala sa sariling bulong niya. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Tumingin siya sa baba at nakita si Sofia na nakangiti sa kanya, hindi bumibitaw sa kanyang kamay. This will be your home now, Ate Bea, sabi ng bata. Isang kakaibang init ang gumapang sa puso ni Beatrice. Ate Bea, ang sarap pakinggan. Manang Lolit, pakihanda po ang guest room para kay Beatrice at sa anak niya. Utos ni Felipe sa isang matandang kasambahay na sumalubong sa kanila. At pakidala na rin siya ng tuyong damit. Masusunod po, Sir Felipe? Magalang na sagot ng matanda. Bahagyang tinitingnan si Beatrice mula ulo hanggang paa. Beatrice, halika, yaya ni Felipe. I want you to meet my sister-in-law. Siya ang tumutulong sa akin sa pamamahala ng bahay. Pumasok sila sa isang malawak na sala. Nakaupo sa isang kulay kremang sofa ang isang babae. Nakataas ang paa, nagbabasa ng isang makintab na magazine. She was beautiful, elegante, kahit nakapambahay lang na seda. Nang marinig silang dumating, dahan-dahan niyang ibinaba ang magazine. Felipe, you're back, sabi nito. Ang boses ay malambing, pero ang mga mata nito ay malamig. Habang sinusuri siya. Marisa, this is Beatrice. Siya ang magiging bagong caregiver ni Sofia. Pagpapakilala ni Felipe. Tumayo si Marisa at lumapit. Ngumiti ito, ngunit isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Welcome, Beatrice. I'm Marisa. Inilahad nito ang kamay. Nang abutin ni Beatrice ang kamay ni Marisa, naramdaman niya ang panlalamig nito. Mabilis lang ang pagkakahawak. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Ma'am Marisa. So saan mo siya nakilala, Felipe? Tanong ni Marisa. Ang tingin ay bumalik sa bayaw. Sa labas ng simbahan,
Nagbebenta siya ng mga bulaklak sa gitna ng ulan. Simpleng sagot ni Felipe. Biglang natigilan si Marisa. Muli siyang tinitigan, mula ulo hanggang paa. Kumunot ang noo niya, na para bang may pilit siyang inaalala sa mukha ni Beatrice. Isang pamilyaridad na hindi niya mailagay sa lugar. Ganoon ba? Sabi na lang ni Marisa at bumalik sa pagkakaupo. Gumaan ang pakiramdam ni Beatrice nang ihatid na siya ni Manang Lolit sa kanyang magiging silid. Mas malaki pa ito sa buong bahay na tinitirhan nila ni Leo. May sarili itong banyo at malambot na kama, isang tunay na paraiso. Nang gabing iyon, matapos niyang sunduin si Leo mula kina Aling Nita at maipakilala sa lahat, oras na para patulugin si Sofia. Humiga ang bata sa malaking kama nito at tumingin sa kanya. Ate Bea, can you sing for me? Pakiusap ng bata. Ngumiti si Beatrice. Umupo siya sa gilid ng kama at sinimula ng isang lumang awit na kinakanta pa ng kanyang ina sa kanya noon. Isang awit ng pag-asa at pagmamahal. Habang kumakanta siya, dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Sofia hanggang sa ito'y tuluyan ng makatulog. Pinagmasdan ni Beatrice ang payapang mukha ng bata. Sa isang saglit, nakita niya rito ang sarili niyang anak. Isang pamilyar na pagmamahal ang kanyang naramdaman. Maingat niyang inayos ang kumot ni Sofia at dahan-dahang tumayo para hindi makalikha ng ingay. Pagpihit niya patungo sa pinto, natigilan siya. Nakatayo sa may pintuan si Felipe, nakasandal sa hamba, tahimik na nanonood. Hindi alam ni Beatrice kung gaano na ito katagal doon. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. "Pipasensya na po, sir," pabulong niyang sabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Felipe. "Don't be. Matagal ko nang hindi naririnig na may kumakanta sa kwartong yan." Mahina nitong sabi. May bakas ng lungkot sa boses. "Thank you, Beatrice." Tumango lang si Beatrice. Hindi alam ang sasabihin. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at isinara ang pinto. Habang naglalakad siya sa malawak at tahimik na pasilyo, isang pakiramdam ng pag-asa at kagaanan ng loob ang kanyang naramdaman. Baka nga ito na. Baka nga ito na ang simula ng bago at mas mabuting buhay para sa kanila ni Leo. Mukhang masaya ka yata. Halos mapatalon si Beatrice sa gulat. Mula sa isang madilim na sulok ay lumabas si Marisa. Nakapamewang ito at wala na ang pekeng ngiti na ipinakita niya kanina sa sala. Ang tanging naroon ay isang matalim at mapanuring tingin. "Mama Marisa?" Naguguluhang tanong ni Beatrice. "Huwag mo akong tawaging ma'am," mariin nitong sabi. Ang bawat salita ay tila may patalim. "Mukhang mabilis kang nakakuha ng loob, ano? Isang kanta lang at ang bayaw ko ay tila natunaw na." Hindi alam ni Beatrice kung anong isasagot. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng panlalamig. Hindi po. Pinasaya ko lang po si Sofia." Humakbang si Marisa palapit, kaya't napaatras si Beatrice hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang maatrasan. "Talaga ba?" Patuloy ni Marisa, ang boses ay mas bumaba pa. Halos isang bulong na puno ng pagbabanta. Marami nang nagtangkang pumasok sa bahay na, "To Beatrice." Marami nang sumubok kunin ang loob ni Felipe. Pero lahat sila may isang pagkakamali. Akala nila, si Felipe ang kailangan nilang lampasan. Tumingin ito sa kanya ng diretso sa mata. Ako ang bantay dito." Pinaghalong kaba at pagtataka ang naramdaman ni Beatrice. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang galit ng babae. Wala siyang ginagawang masama. Pero alam mo, dagdag ni Marisa, habang ang mga mata niya ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang mukha. "May kung ano sa'yo. Hindi ko lang mailagay kung saan. Pero pamilyar ang mukha mo. Pamilyar na pamilyar. Mas lumapit pa ito. Ang mukha'y 1 pulgada na lang ang layo sa kanya." Amoy na amoy ni Beatrice ang mamahaling pabango nito.
Isang halimuyak na tila nakakasakal. Saan kita nakita noon? Tanong ni Marisa. Ang boses ay malamig na parang yelo. Magsabi ka ng totoo. Pinilit ni Beatrice na mag-isip. Binalikan niya ang lahat ng mga lugar na pinuntahan, ang lahat ng mukhang nakita niya. Pero wala. Sigurado siyang hindi pa niya nakikita ang babaeng ito kailanman. Ang isang tulad ni Marisa ay hindi malilimutan. Wala po. Hindi ko po kayo maalala, ma'am. Nanginginig niyang sagot. Siguro po ay nagkakamali lang kayo. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisa. Isang tawang hindi nakakatuwa, bagkus ay nakakakilabot. Ako? Magkakamali? Dahan-dahan itong umatras, muling sinuri si Beatrice mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang insektong sinusuri sa ilalim ng mikroskopyo. Titingnan natin, sabi ni Marisa. Sa ngayon, gawin mo lang ang trabaho mo. Alagaan mo si Sofia, pero tandaan mo, to. Huminto ito at muling tumitig sa kanya. Ang mga mata ay parang nagbabaga. Mag-ingat ka sa bawat galaw mo dito, Beatrice, dahil kahit isang pagkakamali, sisiguraduhin kong sa kalsada ka ulit pupulutin. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Marisa at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas na seda sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Bawat tapak ay tila isang babala. Naiwan si Beatrice na nakasandal sa pader, nanginginig ang mga tuhod. Ang paraisong inakala niya kanina ay biglang nagkaroon ng mga tinik. Ang pag-asang naramdaman niya ay nabahira ng matinding kaba at takot. Kinabukasan, naramdaman ni Beatrice ang buong bigat ng pagbabanta ni Marisa. Nawala na ang malamyos na pakikitungo nito. Ang bawat utos ay may kasamang diin. Ang bawat tingin ay may kasamang panunumbat. Beatrice, tawag ni Marisa habang nagkakape ito sa sala. Si Beatrice naman ay abala sa pag-aayos kay Sofia para sa online class nito. Mamaya, pagkatapos ni Sofia, gusto kong linisin mo ang buong sahig ng first floor. Gamit ang basahan, ayokong makakita kahit isang alikabok. Napatingin si Manang Lolit na nag-aayos ng mga palamuti. Pero Mama Marisa, trabaho po yan ng 2 tao at may floor polisher po tayo. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Marisa kay Manang Lolit bago ibinalik kay Beatrice. May reklamo ka ba, Beatrice? I'm sure gusto mong suklian ang kabutihan ni Felipe, hindi ba? Consider this as your way of saying thank you. Ang mga salitang kabutihan ni Felipe ay tumusok sa puso ni Beatrice. Utang na loob. Iyon ang kadena na hindi nakikita, pero ramdam na ramdam niya ang bigat. Wala po akong reklamo, ma'am, sagot ni Beatrice habang pinipilit ngumiti kay Sofia na nakatingin sa kanila. Buong umaga, pagkatapos ng klase ni Sofia, si Beatrice ay nakaluhod sa malamig na marmol na sahig. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Bawat buto sa kanyang katawan ay sumasakit. Ang ibang mga kasambahay ay nagbubulungan, naaawa sa kanya. Ngunit walang makapalag kay Marisa. Hindi pa siya tapos sa sahig ay may bago ng utos. Yung mga kubyertos na silver, kailangan ng pakintabin. Lahat yon. Yung halaman sa hardin, ayusin mo ang mga paso. Yung mga libro sa library, punasan mo isa-isa. Lahat ay tiniis ni Beatrice para kay Leo. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isip. Para kay Leo. Ito ang kanyang dasal, ang kanyang mantra, ang nag-iisang bagay na nagpapalakas sa kanya. Isang hapon, habang nagpapahinga ang lahat, dahan-dahan siyang pumasok sa pantry kung saan walang tao. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at mabilis na tinawagan si Aling Nita kung saan pansamantalang nakatira si Leo. "O Beatrice, napatawag ka?" Masayang bati ng matanda. "Aling Nita, kamusta po si Leo?" Pabulong niyang tanong. Sinisigurong walang makakarinig. "Heto, medyo hirap na naman huminga kanina, pero napainom ko na ng gamot. Ayos na siya ngayon."
Huwag kang mag-alala. Narinig niya ang boses ng anak sa kabilang linya. Mama, Mama, ikaw po ba yan? Biglang may kumirot sa puso ni Beatrice. Pinigilan niya ang luhang nagbabadyang tumulo. Kailangan niyang maging masaya para sa anak. Oo, anak. Si Mama to. Masigla niyang sabi. Pinipilit pasayahin ang boses. Kamusta na ang baby ko? Kumain ka na ba? Opo, Mama. Kailan po kayo uuwi? Miss na po kita. Ang simpleng tanong na yon ay halos dumurog sa puso ni Beatrice. Malapit na, anak. Konting tiis lang, ha? Nag-iipon lang si Mama para sa operasyon mo, para gumaling ka na at makapaglaro na tayo lagi. Talaga po, Mama? Oo naman. Sige na, ibigay mo na ulit kay Lola Nita mo, ha? Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal ka ni Mama. Pagkababa ng telepono, hindi na niya napigilan. Sumandal siya sa pader at tahimik na umiyak. Tinitiklop ang sarili para walang makarinig sa kanyang mga hikbi. Ang bigat. Sobrang bigat. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, tila bumalik ang kabaitan ni Marisa. Naroon si Felipe, kaya't ang pakikitungo nito sa lahat ay maayos. Beatrice, pakiabot nga ng sabaw. Utos ni Marisa habang si Beatrice ay nagsasali ng tubig sa baso ni Felipe. Dali-daling kinuha ni Beatrice ang soup bowl. Habang maingat niyang iniaabot ito kay Marisa, biglang ikinilos ni Marisa ang kanyang siko na tila nag-aayos ng buhok. Tumama ang siko nito sa kamay ni Beatrice. Ang mainit na sabaw ay tumapon, bumuhos sa kamay at braso ni Beatrice. Aray! Hindi niya napigilang sigaw dahil sa hapdi. Nabitawan niya ang bowl at bumagsak ito sa sahig. Nabasag. Oh my goodness! Beatrice! Gulat na sabi ni Marisa, pero may munting nanggiti ng tagumpay sa gilid ng kanyang labi na mabilis ding nawala. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Felipe, mabilis na tumayo. Nakita niya ang pamumula ng balat ni Beatrice. Agad na umarte si Marisa na tila nag-aalala. Naku, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ang clumsy mo naman kasi, Beatrice. Bigla mong binitawan. Alam ni Beatrice na sinadya iyon. Ramdam niya. Pero nang makita niya ang nag-aalalang mukha ni Felipe na nakatingin sa kanya, alam niya ang dapat gawin. Hindi siya pwedeng gumawa ng eksena. Hindi siya pwedeng magreklamo. Malaki ang utang na loob niya. Yumuko si Beatrice. Tinitiis ang matinding hapdi sa kanyang kamay. Pasensya na po, Sir, Ma'am. Kasalanan ko po. Ako po ang may kasalanan. Matapos ang hapunan, habang si Beatrice ay tahimik na nagliligpit ng mga pinagkainan sa kusina, pumasok si Felipe. May dala itong first aid kit. Beatrice, akin na ang kamay mo. Mahinahon niyang sabi. Naku, sir. Ayos lang po ako. Hindi naman po malala. Sagot niya. Pilit itinatago ang kamay sa kanyang likuran. Nakakahiya. Ayaw niyang maging abala pa. Hindi nakinig si Felipe. Kinuha niya ang kamay ni Beatrice at maingat na sinuri ang pamumula sa balat nito. Huwag ka nang mahiya. Ako ang amo dito at responsibilidad kong siguraduhin na mayos ang kalagayan mo. Dinala niya si Beatrice sa isang upuan at maingat na nilagyan ng ointment ang paso. Ang mga daliri ni Felipe ay magaan at maingat. Sa sobrang lapit nila, amoy ni Beatrice ang banayad na pabango nito. Napayuko na lang siya, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Salamat po, sir. Pabulong niyang sabi. Felipe na lang. When it's just the two of us, sagot nito, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. At huwag kang humingi ng tawad para sa bagay na hindi mo kasalanan. Pagkatapos noon, tila may nagbago. Naging mas madalas na ang pag-uusap nila ni Felipe. Kapag nakakasalubong siya sa pasilyo, lagi itong ngumingiti at nangangamusta. Kamusta na ang kamay mo? O kumain ka na ba? Mga simpleng tanong, pero para kay Beatrice, iyon ay isang malaking bagay. Naramdaman niyang nakikita siya. Hindi bilang isang kasambahay lang, kundi bilang isang tao. Isang hapon, habang masayang naglalaro,
Sina Beatrice at Sofia sa hardin. Lumabas si Felipe para magkape. Naupo siya sa isang silya sa veranda. Tahimik na pinapanood ang dalawa. Ate Bea, ano po ang pangalan ng flower na yan? Tanong ni Sofia. Itinuturo ang isang kumpol ng mga rosas na kulay rosas. Iyan ay Queen Elizabeth Rose. Sofia. Nakangiting paliwanag ni Beatrice. Ang mga mata niya ay kumikinang. Tila nasa sariling mundo siya kapag napapaligiran ng mga bulaklak. Tingnan mo, ang ganda ng hugis ng mga talulot niya. Parang korona ng isang reyna. Wow! You know so much po! Namamanghang sabi ng bata. Tumawa si Beatrice, isang tawang magaan at totoo, hindi tulad ng mga pilit na ngiti na ibinibigay niya sa loob ng bahay. Ang tawang iyon ay umabot hanggang sa veranda at naramdaman ni Felipe ang isang kakaibang kislot sa kanyang dibdib. Matagal nang walang ganitong klaseng saya sa hardin na yon. Lumapit si Felipe sa kanila. Mukhang masaya kayo. Daddy, Ate Bea is teaching me about flowers, masayang sabi ni Sofia. Napatingin si Felipe kay Beatrice, ang dating babaeng nakayuko at laging takot ay wala roon. Sa ilalim ng sikat ng araw, napapalibutan ng mga bulaklak, may ibang ganda si Beatrice na ngayon lang niya nakita. Isang gandang simple at totoo. Alam mo, Beatrice, sabi ni Felipe, ang boses ay mababa at sinsero. Ang ngiti mo parang yang mga bulaklak na tinda mo, nagbibigay ng liwanag sa bahay na to. Biglang nawala ang lahat ng salita sa isip ni Beatrice. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang buong mukha. Yumuko siya. Hindi kayang salubungin ang mga mata ni Felipe. Sa buong buhay niya, ngayon lang may nagsabi sa kanya ng ganoon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang maganda siya. Ngunit ang masayang sandaling iyon ay hindi lingid sa paningin ng isa pang tao. Mula sa bintana ng kanyang silid sa itaas, nanonood si Marisa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kurtina. Ang bawat ngiti, bawat tawa, bawat tingin na ipinupukol ni Felipe kay Beatrice ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hayop ka, pabulong niyang sabi sa sarili, puno ng galit at inggit. Akala mo ba mapapalitan mo si Eliza? Ang pangalan ng kanyang yumaong kapatid ay tila lason sa kanyang dila. Nakikita niya kung paano unti-unting napupunan ni Beatrice ang puwang na iniwan ni Eliza sa buhay ni Felipe at Sofia. Isang puwang na akala niya ay sa kanya nakalaan. Hindi pwede. Hindi ito maaari. Biglang tumalikod si Marisa mula sa bintana. Ang mukha ay napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng kama at mabilis na nag-dial ng isang numero. Hello? Sagot ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. It's me, maring sabi ni Marisa. May ipapagawa ako sa'yo. Huminto siya saglit. Tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Kailangan kong siguraduhin. Bulong niya sa telepono. Ang boses ay puno ng panganib. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng yan. Isang Beatrice de la Cruz, lalo na ang records niya. Sa St. Jude's Hospital. Makalipas ang 2 araw, isang nondescript na brown envelope ang dumating para kay Marisa. Walang pangalan ng nagpadala. Tahimik niya itong dinala sa kanyang silid at nilock ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, may ilang piraso ng papel na may mga nakaprint na impormasyon at isang luma. Medyo naninilaw na kopya ng isang employee ID. Binasa niya ang pangalan sa papel, Beatrice de la Cruz, at sa ilalim nito, ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Former staff nurse, St. Jude's Hospital. Kinilabutan siya. Tiningnan niya ang larawan sa ID. Medyo bata pa, mas payat, pero walang duda. Ang mga mata? Iyon ang mga mata ng babaeng nag-aalaga ngayon kay Sofia. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit
Sa mga labi ni Marisa, isang nangiting puno ng tagumpay at kasamaan. Sabi ko na nga ba? Bulong niya sa sarili. Kilala kita. Sa wakas, hawak na niya ang sandata. Ang pinakamalakas na sandata para sirain ng tuluyan si Beatrice. Hindi lang isang hamak na taga-bukid, kundi ang multo ng nakaraan na matagal na nilang ibinaon sa limot. Maya-maya, isang masayang katok ang narinig niya sa pinto. Tita Marisa, open up please, I have something for you. Boses ni Sofia. Mabilis na itinago ni Marisa ang mga papel sa ilalim ng unan at binuksan ang pinto. Isang peking ngiti ang muling nakapaskil sa kanyang mukha. Hi baby, what is it? Ipinakita ni Sofia ang isang papel na may drawing. Gamit ang Crayola, iginuhit ng bata ang 3 tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Isang matangkad na lalaki, isang maliit na batang babae, at isang babaeng may mahabang buhok. Look, tita! It's Daddy, me, and Ate Bea. We're a family. Tiningnan ni Marisa ang guhit. Ang saya sa mukha ng mga tauhan sa papel ay tila isang insulto sa kanya. Ngumiti siya ng pilit. Ang ganda, baby. Very nice. Kinuha niya ang papel at basta na lang ipinatong sa ibabaw ng mesa na para bang isa itong walang kwentang resibo. Mula noon, nagbago ang paraan ng pag-atake ni Marisa. Hindi na pisikal, mas malala, mas tuso. Sa hapagkainan, habang naroon si Felipe, magbubukas siya ng mga usapan na tila walang kinalaman sa kahit ano. Hi, napanood ko sa balita kanina, Felipe. May isa na namang kaso ng medical malpractice, sabi niya isang gabi, habang naghihiwa ng karne. Nakakatakot isipin, no? Na ang buhay ng mahal mo, ipagkakatiwala mo sa isang taong hindi mo naman pala dapat pagkatiwalaan. Napahinto sa pagsubo si Beatrice. Naramdaman niya ang titig ni Marisa kahit hindi siya direktang nakatingin. Some people are good at pretending. Patuloy ni Marisa, umiinom ng wine. They will act kind and innocent, pero sa likod pala, may itinatagong kasalanan, may dinadalang dumi. Marisa? Kumakain tayo. Saway ni Felipe na napansin ang pagbabago ng atmosfera. I'm just saying. Mabilis na depensa ni Marisa. Tumatawa na parang nagbibiro. It's a scary world. We have to be careful kung sino ang pinapapasok natin sa buhay natin at sa bahay natin. Gabi-gabi, may mga ganitong patama. Mga salitang parang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Nilalaso ng isip ni Beatrice. Nagsimula siyang hindi mapakali. Alam niyang may alam si Marisa. Pero ano? At paano? Isang gabi, naabutan ni Marisa si Beatrice na nag-aayos ng mga libro sa library ni Felipe. Tahimik ang buong paligid. Perpektong pagkakataon. Pumasok si Marisa nang walang ingay. Hindi na malaya ni Beatrice ang kanyang presensya hanggang sa magsalita ito sa likuran niya. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Napatalon sa gulat si Beatrice. Ma, Marisa. Hindi siya pinansin ni Marisa. Lumakad ito patungo sa isang mesa at kinuha ang isang silver-framed na litrato. Isang wedding picture. Isang magandang babae na nakabelo. Masayang nakatingin sa isang mas batang Felipe. Ang ganda niya, hindi ba? Sabi ni Marisa habang hinahaplos ang salamin ng picture frame. Tumangulang si Beatrice. Ang kapatid ko, si Eliza. Pagpapatuloy ni Marisa at dahan-dahang humarap kay Beatrice. Ang mga mata niya ay malamig, walang emosyon na lalong nakakatakot. Ipinakita niya ang litrato kay Beatrice. Namatay siya, sabi ni Marisa. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. Ang tingin ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Beatrice. Namatay siya dahil sa kapabayaan ng isang nurse. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng pag-iingat para kay Beatrice. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat salita ay pinag-iisipan. Naglilinis siya na parang naglalakad sa ibabaw ng mga basag na bote, laging natatakot na may mabasag, may magawang mali.
Ang mga mata ni Marisa ay tila laging nakabantay sa kanya, naghihintay ng kahit isang pagkakamali. Pero ang pagkakamaling iyon ay hindi dumating, kaya't si Marisa na mismo ang gumawa nito. Isang Sabado ng umaga, habang si Felipe ay nasa opisina at si Sofia ay nanonood ng cartoons, isang malakas at puno ng pagkasindak na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa ikalawang palapag. Tulong! Nawawala! Ang sigaw ay galing kay Marisa. Nagkagulo ang buong kabahayan. Nagtakbuhan ang mga kasambahay papunta sa silid ni Marisa. Si Beatrice, na kasalukuyang nagpupunas ng mesa sa sala, ay natigilan. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Naabutan nila si Marisa na umiiyak, hindi mapakali, at ginugulo ang lahat ng gamit sa kanyang drawer. Hindi ko makita! Hindi ko makita! Ang alin po, ma'am? Tanong ni Manang Lolit. Humarap si Marisa sa kanila. Ang mukha ay puno ng pagkataranta. Ang kwintas! Ang kwintas na diamante ni Eliza. Yung huling regalo sa akin ni Mama bago siya namatay. Nawawala. Natigilan ng lahat. Alam ng buong sambahayan kung gaano kahalaga ang kwintas na yon. Hindi lang dahil sa presyo nito, kundi dahil iyon ay isang alaala mula sa yumaong asawa ni Felipe. Saan niyo po huling nilagay, ma'am? Dito lang, sabi ni Marisa. Itinuturo ang kanyang jewelry box sa ibabaw ng dresser. Dito ko lang inilagay kagabi. Sigurado ako. Ang mga mata niya ay nagsimulang maglibot, tila may hinahanap o tila may pinagbibintangan. Sino? Sino ang pumasok sa kwarto ko ngayong umaga? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Nagkatinginan ang mga kasambahay. Walang nagsalita. Ikaw, sabi ni Marisa. Ang daliri ay hindi direktang nakaturo, pero ang mga mata niya ay nakapako kay Beatrice na kararating lang sa may pintuan. Ikaw ang nagdala ng kape ko kaninang umaga, hindi ba? Ang lahat ng mata ay napunta ngayon kay Beatrice. Naramdaman niya ang pag-atras ng dugo sa kanyang mukha. Oo po, ma'am. Pero iniabot ko lang po sa may pinto. Hindi po ako pumasok. Sinungaling! Sigaw ni Marisa. Nakita kitang sumilip sa loob. Hindi po totoo yan. Depensa ni Beatrice. Ang boses ay nagsisimula na ring manginig. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na boses ang narinig. No, tita. Ate Bea was with me. We were reading a book. Si Sofia, na lumabas mula sa kanyang silid, ay nakatayo sa likuran ni Beatrice. Pero hindi nagpatinag si Marisa. Ang kailangan niya ay isang eksena at nakukuha na niya ito. Isang mamahaling kwintas yun. Kailangan nating mahanap. Pagpupumilit niya. At sa kanya sinabi ang mga salitang nagpabagsak sa mundo ni Beatrice. Kapkapanan niyo siya. Baka nasa bulsa niya. Marisa, tama na yan. Isang malakas na boses ang pumigil sa lahat. Si Felipe. Kakawilang pala niya at narinig ang sigawan. Felipe, buti na lang dumating ka. Umiiyak na sumbong ni Marisa. Ang kwintas ni Eliza ninakaw niya. Tumingin si Felipe kay Beatrice. Nakita niya ang takot at pagkalito sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marisa, na ang mukha ay puno ng pighati. Nahati ang kanyang isip. Para matapos na to, sabi ni Felipe sa wakas. Ang boses ay mabigat. Hahalughugin natin ang mga gamit mo, Beatrice, para lang mapatunayan na walang katotohanan ang bintang na to. Walang nagawa si Beatrice kundi tumango. Para siyang isang kriminal na hinatulan na kahit hindi pa nalilitis. Sumunod siya, kasama si Felipe, Marisa, at Manang Lolit, papunta sa maliit niyang silid sa likod bahay. Ang kwarto niya ay maliit at simple, malinis. Isang lumang kama, isang maliit na aparador, at isang litrato ni Leo sa tabi ng kama. Habang si Manang Lolit ay tinitingnan ng aparador, si Marisa ay dire-diretsyong lumapit sa isang sulok kung saan nakasabit ang luma at medyo gutay-gutay na handbag ni Beatrice. Ang nag-iisang personal na gamit na dinala niya sa mansyon. Dito kaya?
Sarkastikong sabi ni Marisa. Binuksan niya ang bag ng walang paalam. Kinalat niya ang lahat ng laman nito sa ibabaw ng kama. Isang lumang suklay, ilang barya, ang panyo na bigay ni Sofia, at isang bagay ang kumislap sa ilalim ng ilaw. Dahan-dahan at may ngiti ng isang demonyo, itinaas ni Marisa ang isang kumikinang na kwintas na diamante. Huminto ang paghinga ng lahat. Napatingin si Beatrice sa kwintas. Pagkatapos sa isa mukha ni Marisa, hindi siya makapaniwala. Paanong... Humarap si Marisa sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Itinaas niya ang kwintas sa harap ng mukha ni Beatrice na para bang isa itong tropeo. Ano ang masasabi mo ngayon, Beatrice? Magnanakaw. Ang salitang magnanakaw ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Tila iyon lang ang naririnig ni Beatrice paulit-ulit. Habang ang mundo niya ay gumuho sa kanyang harapan, nakatingin siya sa kwintas na hawak ni Marisa, pagkatapos ay sa nagtatakang mukha ni Manang Lolit at sa huli, sa mukha ni Felipe, ang mukha ni Felipe. Puno ito ng pagkalito, hindi makapaniwala. Hindi. Inza. Halos pabulong na sabi ni Felipe. Umiiling na tila hindi matanggap ang nakikita. Hindi yan magagawa ni Beatrice. Pero Felipe, narito ang ebidensya. Giit ni Marisa. Iwinawagayway ang kwintas. Nasa bag niya. Ano pa bang kailangan mong patunay? Hindi ko po alam. Nagsimulang magsalita si Beatrice. Ang boses ay basag at puno ng luha. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Maniwala po kayo sa akin. Hindi pinakinggan ni Felipe si Marisa. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Beatrice, sinusubukan basahin ang katotohanan sa nanginginig na pagkatao nito. Manang Marisa, iwanan na niyo muna kami. Mariing utos ni Felipe, ang boses ay biglang naging autoritatibo. Pero Felipe, I said, leave us. Pag-ulit niya, mas malakas ngayon. Walang nagawa si Marisa, kundi magpadabog na lumabas. Kasunod si Manang Lolit na yumuko na lang. Nang silang dalawa na lang ang natira, isinara ni Felipe ang pinto. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. Lumapit si Felipe kay Beatrice. Dahan-dahan, na parang lumalapit sa isang sugatang hayop. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Beatrice, tingnan mo ako, mahinahon niyang sabi. Pilit na pinapatingala ang nakayukong mukha nito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nag-angat ng tingin si Beatrice. Ang mga mata ay namumugto at puno ng desperasyon. Huminto si Felipe at sa isang saglit ang lahat ng pagdududa sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malambot. Isang bagay na tila pagtitiwala. Naniniwala ako sa'yo, bulong niya. Ang mga salitang iyon ay parang tubig sa isang taong nauuhaw. Isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Napahigbi si Beatrice. Salamat. Salamat. Pero tulungan mo akong intindihin. Pagpapatuloy ni Felipe. Paano napunta ang kwintas sa bag mo? May pumasok ba dito? May nakaaway ka ba? Umiling si Beatrice. Hindi ko po alam. Ipinapangako ko po, sir. Felipe, hindi ko po magagawa yan. Nang akmang yayakapin na sana ni Felipe si Beatrice para pakalmahin ito, isang malakas na kalabog ang muling nagbukas sa pinto. Si Marisa. Bumalik ito, ang muka ay basang-basa sa luha ng isang magaling na aktres. Hindi ako makapaniwala, Felipe. Pagkatapos ng lahat, sa kanya ka pa rin maniniwala? Dramatiko nitong sigaw. Sa isang magnanakaw? Marisa, tama na. Hindi! Sigaw ni Marisa. Ang boses ay tumataas sa bawat salita. Hindi mo alam kung sino talaga siya. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi lang siya magnanakaw, Felipe. Humakbang si Marisa palapit. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumingin siya kay Beatrice na may sukdulang pagkamuhi. Siya rin ang dahilan kung bakit wala na si Eliza. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa loob ng silid.
Natigilan si Felipe. Natigilan si Beatrice. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Anong sinasabi mo? Hirap na tanong ni Felipe. May ngiting tagumpay sa mga labi ni Marisa. Mula sa bulsa ng kanyang damit, may kinuha siyang mga papel na lukot na. Ibinato niya ito sa ibabaw ng kama. Tingnan mo, utos niya. Tingnan mo kung sino talaga ang babaeng kinakampihan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Felipe habang dahan-dahan niyang pinulot ang mga papel. Isang luma at opisyal na dokumento. Isang incident report mula sa St. Jude's Hospital. Binasa niya ang nakasulat. Ang pangalan ng pasyente, Elisa Sandoval Montenegro. Ang petsa ng pagkamatay, October 14, 7 years ago. Ang sanhi, cardiac arrest due to adverse drug reaction. At sa pinakababa, sa ilalim ng linyang nurse on duty, naroon ang isang pangalan na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, Beatrice R. de la Cruz. Nabitawan ni Felipe ang mga papel. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin, hindi kay Marisa kundi kay Beatrice. Ang init sa kanyang mga mata kanina, ang pagtitiwala, ang pag-aalala. Lahat ng yon ay nawala. Ang pumalit ay isang malamig, basag, at hindi makapaniwalang tingin. Isang tingin ng isang taong sinaksak ng patalikod ng taong pinagkakatiwalaan niya. Totoo ba to? Tanong niya. Ang boses ay hindi na sigaw ng galit, kundi isang basag na bulong na puno ng sakit. Hindi makasagot si Beatrice. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay tumitig pabalik kay Felipe. Habang ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ang kanyang katahimikan ay naging isang pag-amin. So ito pala yon, sabi ni Felipe. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang walang saya. Ito pala ang plano mo. Felipe, hindi. Huwag mo akong hawakan. Malakas niyang sabi nang akmang hahawakan ni Beatrice ang kanyang braso. Umatras siya na para bang si Beatrice ay isang apoy na nakakapasong hawakan. Kaya pala ang amo mo sa dati mong pinapasukan ay sa probinsya pa. Kaya pala wala kang maibigay na matinong reference dahil ito ang itinatago mo. Ang bawat salita ni Felipe ay parang mga punyal na tumatarak sa dibdib ni Beatrice. Mas masakit pa kaysa sa sampal. Mas masakit pa kaysa sa mainit na sabaw. Ang lahat ng ito, ang pagkikita natin sa simbahan, ang pagiging mabait mo kay Sofia. Kasama ba yan lahat sa plano? Tanong ni Felipe. Ang boses ay puno ng pait. Ang pumasok sa bahay ko, ang kunin ng tiwala ko. Para ano? Para pagbayaran ko ang kasalanan ko sa'yo. Para gantihan mo ako? Walang ganon, Felipe. Maniwala ka. Pagmamakaawa ni Beatrice, ngunit ang isip ni Felipe ay sarado na. Ang ebidensya, ang pagkakataon, ang mga kasinungalingan, lahat ay nagsasama-sama sa kanyang isip, bumubuo ng isang kwentong puno ng panlilinlang. Ang babaeng inakala niyang isang anghel ay isa palang demonyong may itinatagong balak. Hindi niya kayang tingnan si Beatrice. Bawat tingin niya rito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang asawa, sa sakit ng pagkawala nito, at ngayon, sa sakit ng pagtataksil na nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang nagwawalang damdamin. Nang magsalita siyang muli, ang boses niya ay wala ng galit, wala ng sakit. Ang naroon na lang ay isang nakakakilabot na kalamigan. Kunin mo ang mga gamit mo, sabi niya, hindi nakatingin kay Beatrice. At umalis ka na. Iyon lang. Isang simpleng utos, isang hatol. Hindi ito pasigaw. Isang kalmado at basag na utos na mas masakit pa sa anumang sigaw. Felipe, pakiusap. Pakinggan mo muna ako. Wala na akong gustong marinig, sabi niya, at tumalikod. Naglakad siya palabas ng silid. Iniwan si Beatrice na nakaluhod na sa sahig, humahagulgol. Sa labas, nakatayo si Marisa.
May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Nilampasan lang siya ni Felipe na parang hangin. Nagmamadaling inilagay ni Beatrice ang kanyang iilang gamit sa luma niyang handbag. Ang isip niya ay blangko. Ang puso niya ay durog na durog. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, sa pasilyo kung saan minsan ay naramdaman niya ang pag-asa, ang tanging nararamdaman niya ngayon ay isang malalim na kawalan. Nagsimulang pumatak ang ulan. Malalaking patak na tila nakikidalamhati sa kanya. Katulad ng araw kung kailan sila unang nagkita. Paglabas niya ng pinto, isang maliit na figura ang tumakbo at yumakap sa kanyang mga binti. "Ate Bea, don't leave! Please don't leave me!" Umiiyak na sigaw ni Sofia. Ang mga maliliit nitong kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Ayaw bumitaw. Napaupo si Beatrice at niyakap ang bata. Ang huling piraso ng init at pagmamahal sa malamig na lugar na yon. "Sofia, baby, kailangan nang umalis ni Ate Bea." "No, I don't want you to go. I love you, Ate Bea." Mula sa pintuan lumabas si Felipe. Ang puso niya ay tila pinipiga habang nakikita ang eksena. Kinuha niya si Sofia mula sa pagkakayakap kay Beatrice. Nagpumiglas ang bata, umiiyak. Tinatawag ang pangalan ni Beatrice. Walang sinabi si Felipe. Tiningnan lang niya si Beatrice sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay puno ng sakit na hindi maipaliwanag. Bago siya tumalikod at binuhat ang umiiyak na si Sofia papasok sa bahay. Naiwan si Beatrice sa labas. Dahan-dahang nagsara ang malaking pinto sa kanyang harapan. Isang tunog na, nagsasabing, tapos na ang lahat. Naglakad siya palayo. Palayo sa mansyon, palayo sa buhay na inakala niyang magiging simula ng kanyang kaligtasan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng malakas na ulan, walang direksyon, ang tanging naririnig niya ay ang pagbagsak ng ulan at ang tibok ng kanyang durog na puso. Hindi na siya umiiyak, tila naubos na ang kanyang mga luha. Nang makarating siya sa labas ng dambuhalang gate na bakal, ang parehong gate na minsan ay tiningala niya ng may pag-asa. Napaluhod siya sa basang kalsada. Hinayaan niyang buhusan siya ng ulan, hinayaan niyang basain ang kanyang kaluluwa. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang muka ay basang-basa ng ulan at ng mga luhang hindi niya namalayan. Isa lang ang salitang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang bibig. Isang tanong sa Diyos, sa tadhana, sa lahat. Bakit? Hindi alam ni Beatrice kung paano siya nakarating sa maliit na eskinita kung saan nakatira si Aling Nita. Ang alam lang niya ay naglalakad siya, basang-basa sa ulan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Para siyang isang kaluluwang ligaw, walang direksyon, walang buhay. Nang buksan ni Aling Nita ang pinto, ang masaya nitong nangiti ay agad na napalitan ng pagkabigla at pag-aalala. "Diyos ko, Beatrice, anong nangyari sa'yo?" Walang salitang lumabas mula kay Beatrice. Bumagsak na lang siya sa mga braso ng matanda. Ang katawan ay nanginginig hindi lang sa ginaw, kundi sa bigat ng lahat ng sakit na dinadala niya. Ipinasok siya ni Aling Nita sa loob, binigyan ng tuyong damit at mainit na sabaw. Pero si Beatrice ay parang isang manika na walang emosyon, nakatingin lang sa kawalan. Ang mga mata ay blangko. "Anak, magsalita ka. Tinakot mo ako." Nag-aalalang sabi ni Aling Nita. Dahan-dahang ikinuwento ni Beatrice ang lahat, mula sa kwintas hanggang sa mga papel na galing sa ospital. Habang nagsasalita siya, wala nang luhang pumapatak. Tuyo na. Ang naroon na lang ay isang malalim at nakakabinging sakit. Habang nakikinig, ang mukha ni Aling Nita ay nag-iba. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito, at sa huli, naging purong galit. Walang hiya sila, gigil na sabi ng matanda. "Mga demonyo, pagkatapos kanilang alilain, ganito ang gagawin sa'yo?" Hindi sumagot si Beatrice. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa maliit na silid
kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Lumapit siya sa tabi ni Leo. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Ngunit ang paghinga nito, bahagyang hirap. May mahinang tunog sa bawat paghinga, isang paalala na nauubos na ang kanilang oras. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Dito, sa tabi ni Leo, biglang luminaw ang lahat. Ang sakit na nararamdaman niya para sa sarili, ang kahihiyan, ang pighati, lahat iyon ay biglang naging pangalawa na lang. Ang mahalaga ay ang batang ito, ang buhay na nakasalalay sa kanya. Hindi na para sa akin to, sabi niya sa sarili. Para sa kanya. Sa isiping iyon, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang matinding sakit ay hindi nawala, pero nabalutan ito ng isang bagong damdamin. Isang damdaming mas malakas. Determinasyon. Tumayo siya at humarap sa maliit at basag na salamin na nakasabit sa pader. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng basang-basa, talunan, wasak. Pero sa likod ng mga matang yon, may nagsisimulang kumislap. Isang maliit na apoy. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ang mga natirang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Hindi na malumanay, kundi mariin. Pagkatapos, kinuha niya ang suklay, sinuklay ang buhok niya palikod, at itinali ito ng mahigpit. Ang babaeng kamchiw at laging nakayuko ay nawala. Ang humarap pabalik mula sa salamin ay isang ina. Isang mandirigma. Lumabas siya ng silid. Nakita siya ni Aling Nita at natigilan ito. Wala na ang babaeng wasak at talunan na pumasok sa pinto niya kanina. Ang nakatayo sa harap niya ngayon ay may tigas sa tindig at may apoy sa mga mata. Tapos na po ang pag-iyak, Aling Nita, sabi ni Beatrice. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Kalmado ito. Matatag. Hindi po ako magnanakaw at lalong hindi ko kasalanan ang nangyari sa asawa niya noon. Naniniwala ako sa iyo, anak. Mulat sa pool. Mabilis na sagot ni Aling Nita. Pero paano, Beatrice? Paano mo lalabanan ang mga yon? Mayaman sila. Makapangyarihan. Anong panlaban natin? Umupo si Beatrice sa tapat ng matanda. Hindi ko pa po alam kung paano. Ang alam ko lang, hindi na ako pwedeng maupo lang dito at magmukmok habang ang anak ko ay lumalala. Hindi na ako pwedeng maging biktima. Tumingin siya sa direksyon ng silid ni Leo. Hahayaan ko bang isipin ng mundo na ang nanay niya ay isang masamang tao? Hinding-hindi po. Ang determinasyon sa boses ni Beatrice ay nakakahawa. Tumango-tango si Aling Nita na para bang nahahawa sa tapang nito. Tama ka anak. Anong una nating gagawin? Kailangan nating balikan ang lahat, sabi ni Beatrice. Ang isip ay nagsisimula ng gumana. Kailangan kong alalahanin ang lahat ng nangyari sa gabing iyon sa ospital. Baka may nakalimutan ako. Baka may isang maliit na detalye na makakatulong. Pumikit siya, pilit na binabalikan ang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang amoy ng ospital, ang tunog ng mga makina, ang pagod, ang takot. Maraming tao noon, abala ang lahat. Bulong niya. Isipin mong maigi, Beatrice, sabi ni Aling Nita. Hinawakan ang kamay niya. Sino-sino ang nandoon? Mga doktor? Ibang pasyente? Umiling si Beatrice. Halos kaming dalawa lang ng pasyente sa private wing na yon. At ang pamilya niya, bigla siyang napatigil. Ang pamilya niya? Oo, nandoon si Marisa. Nandoon siya bago pa man atakihin sa puso ang kapatid niya. Siya pa nga ang nagtimpla ng gamot na iinumin ni Eliza. Biglang kumunot ang noo ni Aling Nita na para bang may biglang naalala. Teka, sabi ng matanda. Hindi ba't naikwento mo sa akin noon na hindi ka nag-iisa sa duty noon? May isa pang nurse na kasama ka sa shift, di ba? Napaisip si Beatrice. Oo nga, may kasama siya. Isang mas batang nurse. Yung nag-resign bigla pagkatapos ng insidente. Pagpapatuloy ni Aling Nita, sinusubukang halongkatin ang baul ng kanyang memorya. Ano nga bang pangalan niya?
Rowena? Oo, Rowena nga ang pangalan niya. Sabi ni Beatrice, ang alaala ay dahan-dahang bumabalik. Rowena Santos. Ang pangalang yon ang naging simula ng kanilang halos imposibleng misyon saan hahanapin ang isang tao na 7 taon na nilang hindi nakikita. Wala silang internet, wala silang pera para sa private investigator. Ang tanging meron sila ay determinasyon. Sinimulan nila ang paghahanap sa palengke, kung saan si Aling Nita ay kilala ang lahat. Nagtanong-tanong sila sa mga dating kasamahan sa mga kabarangay. Rowena Santos? Ay oo, yung nurse na biglang umalis papuntang probinsya. Narinig ko, sa Laguna raw umuwi. Hindi, sa Batangas daw. Bawat sagot ay tila isang patay na dulo ng daan. Araw-araw, lumalabas si Beatrice at Aling Nita. Naglalakad sa ilalim ng init ng araw, kumakatok sa mga pinto, nagbabakas sakali. Sa bawat pagkabigo, lalong tumitibay ang loob ni Beatrice. Hindi siya susuko. Samantala, sa loob ng mansyon, ang dating masayang tahanan ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan. Si Felipe ay miserable. Ang nangiti ay bihira nang makita sa kanyang mga labi. Madalas siyang nakatulala. Malalim ang iniisip. Ang pagkawala ni Beatrice ay nag-iwan ng isang butas na hindi niya inaasahan. Kahit ang presensya ni Sofia ay hindi sapat para punan ito. Ang anak niya ay matamlay din. Laging nagtatanong kung kailan babalik si Ate Bea. Si Marisa naman, sa kabilang banda, ay tila isang reyna na nakabawi ng kanyang trono. Naging sobrang saya nito. Masyadong masaya at naging mas controlling. Felipe, ipinabago ko na ang ayos ng sala. Mas maganda, di ba? Mas modern? Sabi nito isang araw. Ipapatanggal ko na rin ang mga rosas sa hardin. Palitan natin ng orchids, mas elegante. Sabi nito sa susunod na araw. Bawat pagbabago ay tila isang pagtatangkang burahin ang anumang alaala ni Beatrice sa bahay na iyon. At napapansin yun ni Felipe. Nakakairita. May mali. Isang gabi, habang pababa siya para kumuha ng tubig, narinig niya ang boses ni Marisa mula sa library. Mahina ito, tila may kausap sa telepono. Yes, of course. Narinig niyang sabi ni Marisa. I'm transferring the full payment tomorrow morning, as we agreed. Huminto si Felipe sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. Oo, malaking halaga to. Pagpapatuloy ni Marisa. Pero worth it? Just make sure na wala ng loose ends. Wala ng kahit anong mag-uugnay sa akin. Naiintindihan mo? Kumunot ang noo ni Felipe. Anong bayad? Anong pinag-uusapan niya? Bago pa siya makapag-isip, ibinaba na ni Marisa ang telepono. Nagmamadaling bumalik si Felipe sa kanyang silid. Ang isip ay puno ng pagdududa. Naupo siya sa kanyang kama. Gulong-gulo ang isip. Napatingin siya sa sahig. At may nakita siyang isang piraso ng papel na medyo lukot sa ilalim ng sofa. Pinulot niya ito. Ito ang drawing ni Sofia. Ang masayang pamilya na iginuhit nito. Siya, si Sofia, at si Beatrice. Hinaplos niya ng kanyang hinlalaki ang iginuhit na mukha ni Beatrice. Ang babaeng pinaniwalaan niyang nanloko sa kanya. Ang babaeng sinaktan niya. Ngunit habang tinitingnan niya ang drawing, ang galit ay napalitan ng isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng pangungulila. At isang maliit, naging napagdududa. Kinabukasan, habang si Beatrice at Aling Nita ay malapit nang mawalan ng pag-asa, isang matandang kumare ni Aling Nita ang nakakita sa kanila. Nita, ikaw ba yan? Ay Maring Siling! Matapos ang maikling kamustahan, sinubukan nilang muli ang kanilang swerte. Mare, baka sakaling may kilala kang Rowena Santos? Nurse dati. Nanlaki ang mata ni Maring Siling. Rowena? Abay, oo. Yung pamangkin ng ka-federation ko. Taga-Antipolo yun dati, pero lumipat na sila. Sa may bandang Montalban na ngayon nakatira.
Tila isang milagro. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanap, sa wakas, mayroon na silang address, puno ng pag-asa. Bumiyahe ang dalawa papuntang Montalban. Ang lugar ay mas mahirap kaysa sa inaasahan nila. Mga bahay na dikit-dikit sa isang masikip na looban. Nahanap nila ang bahay. Maliit ito, gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Kumatok si Beatrice sa pinto. Ang puso niya ay kumakabog sa kaba at pananabik. Ilang saglit ang lumipas bago bumukas ang pinto. Isang babae ang lumabas. Mas payat na ngayon. May mga linya na ng pagod at hirap sa mukha. Pero kilala pa rin siya ni Beatrice. Si Rowena. Napatingin si Rowena kay Beatrice. Ang unang emosyon sa kanyang mukha ay pagkalito. Ngunit nang makilala niya kung sino ang nasa harapan niya, ang pagkalito ay mabilis na napalitan. Napalitan ito ng matinding takot. Ang takot sa mga mata ni Rowena ay tila isang pader na humaharang sa pagitan nila. Wala akong kilalang Beatrice. Mabilis niyang sabi, ang boses ay nanginginig. Akma niyang isasara ang pinto nang mabilis itong hinarangan ng paa ni Aling Nita. Sandali lang, iha, sabi ng matanda. Alam naming kilala mo siya. Umalis na kayo. Sigaw ni Rowena. Pilit tinutulak ang pinto. Kung hindi, tatawag ako ng barangay. Pero hindi na tinag si Beatrice. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nita para patigilin ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rowena. Hindi na galit, kundi puno ng pakiusap. Rowena, pakiusap. Mahinahon niyang sabi. Hindi ako naparito para manggulo. Naparito ako dahil kailangan ko ng tulong mo. Wala akong maitutulong sa'yo. Ang anak ko, Rowena. Pagpapatuloy ni Beatrice at sa puntong iyon, ang kanyang boses ay nabasag. May sakit sa puso ang anak ko. Mamamatay siya kung hindi siya maooperahan. At pinalayas ako sa trabaho ko. Pinaratangan akong magnanakaw at mamamatay tao. Dahil sa nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Natigilan si Rowena sa pagtulak. Ang pagbanggit sa nakaraan ay tila isang multo na biglang nagparamdam sa kanilang harapan. Alam mo ang totoo, Rowena, sabi ni Beatrice, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nandoon ka, nakita mo ang lahat, pakiusap, sabihin mo na sa akin ang katotohanan para sa anak ko. Ang pagmamakaawa sa boses ni Beatrice, ang pagbanggit sa isang inosenteng bata. Iyon ang tila bumasag sa pader na itinayo ni Rowena sa loob ng 7 taon. Dahan-dahan siyang bumitaw sa pinto. Tumingin siya sa magkabilang gilid ng eskinita na para bang may nagmamasid. Pagkatapos ay sinenyasan niya silang pumasok ng mabilis. Isinara niya ang pinto at ikinandado ito. Ang loob ng bahay ay maliit, madilim at masikip. Naupo si Rowena sa isang lumang silyang kahoy at napahagulgol. Ang takot na ipinapakita niya kanina ay napalitan ng matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Beatrice. Patawad, hikbi niya. Hinintay siya ni Beatrice na kumalma. Nang sa wakas ay nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at guilt. Hindi ikaw ang may kasalanan. Bulong ni Rowena. Wala kang kasalanan. At doon, nagsimula siyang ikwento ang lahat. Ang totoong nangyari sa gabing iyon. Nataranta si Ma'am Marisa noon. Simula niya. Medyo bumababa ang heart rate ng kapatid niya, pero stable pa naman. Pero si Ma'am Marisa, sigaw siya ng sigaw. Naghahanap ng doktor. Sinubukan mong pakalmahin, pero hindi siya nakinig. Pumunta siya sa emergency cart. Kumuha siya ng isang maliit na vial. Akala niya siguro pampakalma. Sabi niya, ako na ang mag-i-inject nito. Kailangan niyang kumalma. Pinigilan mo siya, Beatrice. Sinabi mong hindi pwede, labag sa protocol. Pero itinulak ka niya. Siya mismo ang nag-inject ng gamot sa IV line ng kapatid niya. Huminto si Rowena, huminga ng malalim. Pagkatapos noon, biglang nag-flatline ang monitor. Nag-code si Ma'am Eliza. Napatakip ng bibig si Beatrice. Nataranta kaming lahat.
Habang abala ka sa pag-revive, nakita ko si Ma'am Marisa. Mabilis niyang kinuha yung basyo ng gamot sa mesa at ibinulsa niya. Pagkatapos ng lahat, nang idineklara ng patay si Eliza, kinausap niya ako. Binigyan niya ako ng pera, Beatrice. Napakalaking pera. Sabi niya, umalis na ako. Manahimik. At kung may magtanong, ang sasabihin ko ay ikaw. Bilang senior nurse on duty, ang nagkamali ng bigay ng gamot. Natakot ako, Beatrice. Bata pa ako noon. Mahirap lang kami. Tinanggap ko ang pera at pinagsisihan ko yon araw-araw sa loob ng 7 taon. Ang revelasyon ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Beatrice. Kaya pala ganito na lang ang galit ni Marisa sa kanya. Dahil si Beatrice ang buhay na paalala ng kasalanan nito. May pruweba ka ba, Rowena? Tanong ni Aling Nita. Tumayo si Rowena. Lumapit siya sa isang lumang baul sa sulok. Mula sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang maliit na telang nakatupi. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, isang maliit na bote ng gamot, isang basyo ng vial. Hindi ko magawang itapon, sabi ni Rowena. Ang boses ay nanginginig. Kinuha ko to sa basurahan ng ospital kinabukasan bago ako umalis. Para kung sakali. Kung sakaling bumalik ang konsensya ko. Kinuha ni Beatrice ang maliit na bote. Nabasa niya ang nakasulat sa label, potassium chloride, isang gamot na nakamamatay kapag hindi ginamit ng tama. Ito na, ang katotohanan. Hawak na niya sa kanyang mga kamay. Isinara niya ang kanyang palad, mahigpit na hinawakan ng bote. Tumayo siya, ang mga mata ay wala ng luha. Ang naroon na lang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya kay Aling Nita. Oras na para bumalik, sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon. Isang kalamansi na nakakatakot. Oras na para singilin ang utang. Kinabukasan, isang taxi ang huminto sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon. Ang parehong gate kung saan minsan ay pumasok si Beatrice nang may pag-asa at lumabas ng may pighati. Bumaba si Beatrice mula sa taxi. Ibang-iba na siya sa babaeng umalis doon ilang linggo na ang nakalipas. Ang kanyang damit ay simple pa rin. Isang blusang puti at pantalon na pinahiram ni Aling Nita. Pero ang tindig niya ay tuwid. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mukha, wala na ang anino ng takot. Ang naroon ay isang kalmadong determinasyon na tila kayang bumangga sa kahit anong pader. Pinindot niya ang intercom. Sino yan? Tanong ng gwardiya. Si Beatrice de la Cruz. Sagot niya, malinaw at matatag. Kailangan kong makausap si Mr. Felipe Montenegro at si Miss Marisa Sandoval. Nagkaroon ng katahimikan. Halatang nagulat ang gwardiya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway, papunta sa pinto ng mansyon, lahat ng alaala ay bumalik. Ang tawa ni Sofia, ang malungkot na ngiti ni Felipe, ang mapanuyang tingin ni Marisa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan. Ang mga alaala ay nagsilbing panggatong sa apoy na nag-aalab sa loob niya. Sinalubong siya sa pinto ni Manang Lolit. Ang mukha ay hindi maipinta. Beatrice, anong ginagawa mo dito? Nandito po ako para sabihin ang totoo. Simpleng sagot niya. Pakitawag po sila. Si Marisa ang unang bumaba. Nakasuot ito ng isang eleganteng pulang bestida na tila reyna sa kanyang palasyo. Nang makita niya si Beatrice na nakatayo sa gitna ng kanilang sala, ang kanyang mukha ay dumaan sa mabilis na pagbabago ng emosyon mula sa pagkabigla, naging pagkayamot at sa huli, isang nakakainsultong pagtawa. Look what the cat dragged in, sabi niya. Humahalukip-kip. Ang kapal din naman ng mukha mong bumalik dito, ano? Anong kailangan mo? Pera? Dahil kung oo, hindi ako naparito para sa pera, Marisa.
Putol ni Beatrice sa kanya. Ang paggamit niya ng pangalan nito ng walang maam ay ikinagulat ni Marisa. Nasaan si Felipe? Tanong ni Beatrice. Tila doon lang natauhan si Marisa sa tapang na ipinapakita ng kaharap. At bakit mo siya hinahanap? Para muli siyang lokohin? Nandito ako. Ang boses ni Felipe ay nagmula sa itaas ng hagdanan. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang mga mata ay nakapako kay Beatrice. Ang kanyang muka ay mas payat. At may lungkot sa kanyang mga mata na mas malalim pa kaysa dati. Habang bumababa si Felipe, isang maliit na figura ang sumilip mula sa likuran niya. Ate Bea? Ang boses ni Sofia ay tila isang anghel sa gitna ng tensyon. Ate Bea! Bago pa man mapigilan ni Numan, mabilis na tumakbo pababa ng hagdan si Sofia. Ang kaninang matamlay na bata ay biglang nagkaroon ng buhay. Tumakbo siya at niyakap ng mahigpit ang mga binti ni Beatrice. You're back. You're back. I knew you would come back. Umiiyak na sabi ng bata. Napayuko si Beatrice at niyakap ang bata. Sa isang saglit, ang lahat ng galit at sakit ay nawala. Napalitan ng purong pagmamahal para sa batang ito. Hello, Sofia. I missed you so much. Bulong niya. Nakatayo si Felipe sa paanan ng hagdan hindi makagalaw. Pinapanood ang eksena. Ang puso niya ay tila pinipiga. Si Marisa naman ay nanlilisik ang mga mata. Sofia! Get away from her! She's a bad person! Pero hindi nakinig si Sofia. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng yakap kay Beatrice. Ang eksenang yun ang nagbigay kay Beatrice ng huling piraso ng lakas na kailangan niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Hawak pa rin ang kamay ni Sofia. Humarap siya sa magbayaw na ngayon ay magkatabi ng nakatayo. Isang hari at isang reyna sa kanilang kastilyo. At si Beatrice, ang hamak na taga-bukid na pinalayas nila. Felipe, Marisa. Pagsisimula niya, ang boses ay kalmado at kontrolado, umaalingaw-ngaw sa tahimik na sala, ang parehong sala kung saan siya hinusgahan. Kailangan nating mag-usap. 3. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Marisa. Walang kurap, walang takot. Nandito ako para sabihin ang totoong nangyari sa gabi kung kailan namatay si Eliza. Ang pagbanggit sa pangalan ni Eliza ay nagpabigat sa hangin sa loob ng sala. Si Felipe ay natigilan habang si Marisa ay bahagyang namutla, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang composure. Ano pang kasinungalingan ang sasabihin mo, Beatrice? Sabi ni Marisa. Ang boses ay matigas ngunit may bahagyang panginginig. Nasa mga papel na ang lahat. Ikaw ang nagpabaya. Hindi iyon ang totoong nangyari. Kalmadong sagot ni Beatrice. Tumingin siya kay Felipe. Felipe, ang gabing iyon? Hindi namatay si Eliza dahil sa kapabayaan. Namatay siya dahil sa maling gamot. Tama! Mabilis na pagsang-ayon ni Marisa. Isang maling gamot na ikaw ang nagbigay. Hindi ako. Mariing sabi ni Beatrice at sa kanya binitiwan ng bomba. Ikaw, Marisa, ikaw ang nag-inject ng gamot sa kapatid mo. Sinungaling. Isang malakas na sigaw ang kumawala kay Marisa. Humarap siya kay Felipe. Felipe, huwag kang maniwala sa kanya. Desperada na siya. Gumagawa siya ng kwento para sirain ako. Si Felipe ay gulong-gulo. Tumingin siya kay Beatrice, pagkatapos ay kay Marisa. Isang salita laban sa isa, puso laban sa isip. Bakit ko naman gagawin yon sa sarili kong kapatid? Umiiyak na tanong ni Marisa. Mahal na mahal ko si Eliza. Dahil nataranta ka, sagot ni Beatrice. Akala mo makakatulong ka. Hindi mo sinasadya, pero kasalanan mo pa rin. At sa halip na aminin, naghanap ka ng sisisihin. Isang taong mahirap, walang kalaban-laban. Ako. Walang pruweba, sigaw ni Marisa. Salita mo lang yan laban sa salita ko. Hindi lang salita ko, sabi ni Beatrice. Dahan-dahan siyang lumingon sa may pinto. Sa senyas niya, pumasok si Manang Lolit. At sa likod nito ay isang babaeng nanginginig, puno ng takot, ngunit determinado. Si Rowena. Nang makita ni Marisa si Rowena,
Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tila nakakita siya ng multo. Ikaw, hindi na kaya ng konsensya ko, ma'am, sabi ni Rowena. Ang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Humarap siya kay Felipe. Sir Felipe, totoo po ang lahat ng sinabi ni Beatrice. Nandoon po ako. Nakita ko po ang lahat. Ikinuwento ni Rowena ang buong pangyayari. Bawat detalye, habang si Marisa ay nakatayo lang na parang estatwa. Hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Nang matapos si Rowena, si Marisa ay biglang tumawa. Isang tawang wala sa sarili. Binayaran mo siya, Beatrice? Magkano? Magkano ang binayad mo sa isang yan para magsinungaling para sa'yo? Walang bayaran na nangyari, Marisa, sabi ni Beatrice, dahil ang katotohanan hindi nabibili. Pruweba! Ipakikita niyo sa akin ang pruweba. Paghahamon ni Marisa na tila doon na lang kumakapit. Huminga ng malalim si Beatrice. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na panyo mula sa kanyang bulsa. Ang panyong bigay ni Sofia. Binuksan niya ito. Sa loob, isang maliit na basyong bote ng gamot. Ito, sabi ni Beatrice, inilalapag ang bote sa center table. Potassium chloride, ang gamot na itinapon mo sa basurahan na siyang kinuha ni Rowena kinabukasan bago siya umalis. Tiningnan ni Felipe ang maliit na bote. Tila iyon ang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan. Sa puntong iyon, bumigay na si Marisa. Ang tapang, ang pagmamataas, ang lahat ng kanyang depensa ay gumuho. Napaluhod siya sa sahig at humagulgol ng malakas. Hindi ko sinasadya. Hikbi niya. Natakot lang ako. Natakot ako na mawawala sa akin ang lahat ng ito. Ang bahay, ang buhay na to. Ayokong bumalik sa hirap. Patawarin mo ako, Felipe. Patawad. Ang kanyang pag-amin, sa gitna ng kanyang mga hikbi, ang naging katapusan ng lahat. Hindi tumingin si Felipe kay Marisa. Ang mga mata niya ay para lamang kay Beatrice, puno ng pagsisisi, ng sakit, ng hiya. Ang babaeng hinusgahan niya, sinaktan, at pinalayas, ay ang nagsasabi pala ng totoo mula pa sa simula. Dahan-dahan siyang lumapit kay Beatrice, walang salitang namutawi sa kanya. Tumingin lang siya sa mga mata nito at sa isang tingin, sinabi niya ang lahat. At sa wakas, nagsalita siya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Beatrice. Patawad. Habang nangyayari ang lahat ng yon, ang tunog ng sirena ng pulis ay dahan-dahang narinig mula sa labas. Palakas ng palakas. Bago pa man dumating si Beatrice, si Rowena, na kinakain na ng konsensya, ay tumawag na pala sa mga awtoridad. Pumasok ang dalawang pulis. Nang dinadampot na nila si Marisa, tumigil ito at tumingin kay Beatrice. Ang mga mata niya ay pinaghalong galit, pagsisisi, at isang kakaibang ginhawa, na para bang ang pagkakabunyag ng kanyang sikreto ay isa ring paglaya mula sa isang mabigat na pasanin. Isinara ang pinto. Naiwan sa sala si Felipe at si Beatrice, kasama si Sofia na mahigpit pa ring nakayakap sa kanya. Ang katahimikan na bumalot sa kanila ay hindi na katahimikan ng tensyon. Ito ay ang mabigat na katahimikan ng katotohanan. Ang mga sumunod na araw matapos ang pag-amin ni Marisa ay naging tahimik at malumanay. Tila ang buong mansyon matapos ang matagal na unos ay dahan-dahang humihinga muli. Inasikaso ni Felipe ang lahat. Kumuha siya ng pinakamagaling na abogado para kay Marisa, hindi para ipawalang sala ito, kundi para siguraduhing makatarungan ang kahaharapin nito. Sinabi niya kay Beatrice na hindi na niya kailangang maging testigo. Ang testimonya ni Rowena at ang pag-amin ni Marisa ay sapat na. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila nina Sofia at Leo, na pansamantala ay dinala na ni Beatrice sa mansyon. Naupo si Felipe sa tabi niya. Beatrice, panimula niya, ang boses ay mahina. Nag-transfer ako ng pera sa account mo.
Napatingin sa kanya si Beatrice. Hindi yan bayad pinsala. Mabilis niyang dugtong. Isipin mo na lang na ito yung sahod mo para sa buong buhay na pag-aalaga kay Sofia kung tatanggapin mo. Inabot niya ang isang passbook. Nang buksan ito ni Beatrice, nakita niya ang isang halaga na higit pa sa sapat para sa operasyon ni Leo. Sapat para makapagsimula sila ng bagong buhay, 10 beses na mas malaki pa sa kailangan nila. Hindi nagsalita si Beatrice, tinitigan lang niya ang mga numero. Hindi ito bayad, pag-uulit ni Felipe, na tila nababasa ang nasa isip niya. Ito ay simula. Ang simula ng paghingi ko ng tawad para kay Leo, para sa'yo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isinara ni Beatrice ang passbook at ibinalik kay Felipe. Sobra-sobra to, Felipe, sabi niya. Ang kailangan ko lang ay para sa operasyon ni Leo. Kunin mo na ang lahat, pakiusap ni Felipe. Please, let me do this. Ito na lang ang tanging paraan na alam ko para makabawi. Sa huli, pumayag si Beatrice, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng anak niya. Inakala ni Felipe na yun na ang simula ng pag-aayos nila. Inakala niya na mananatili na si Beatrice, na magiging sila na ang pamilyang iginuhit ni Sofia. Ngunit kinabukasan, naabutan niya si Beatrice sa sala. May dala itong maliit na bag. Ang parehong bag na dala niya noong una siyang dumating. Aalis na kami, Felipe, sabi niya. Natigilan si Felipe. Bakit? Akala ko, ayos na ang lahat? Pwede kayong manirahan dito. Ang bahay na to ay bahay niyo rin. Umiling si Beatrice, isang malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Maraming sugat ang bahay na to, Felipe, para sa akin at para sa'yo. Hindi tayo gagaling kung mananatili tayo dito. Pero saan kayo pupunta? Uuwi muna kami sa probinsya pagkatapos ng operasyon ni Leo, sabi niya. Kailangan ko ng panahon, Felipe. Kailangan kong paghilumin ang sarili ko. Malayo sa lugar na to. Naunawaan ni Felipe. Hindi ito isang fairy tale. Hindi pwedeng pagkatapos ng isang pag-amin, bigla na lang magiging masaya ang lahat. Ang mga sugat na natamo nila ay malalim. Ang tiwalang nasira ay kailangan ng mahabang panahon para muling mabuo. Hinatid niya sila sa labas. Si Sofia ay umiiyak na naman, pero sa pagkakataong ito, naiintindihan na niya. Bago sumakay sa taxi, humarap si Beatrice kay Felipe. May isa ka pang kailangang patawarin, Felipe, sabi niya. Sino? Ang sarili mo, sagot ni Beatrice. Patawarin mo ang sarili mo dahil hindi ka naniwala. Dahil kung hindi mo yan magagawa, kahit kailan, hindi ka magiging tunay na malaya. Pagkasabi niyon, sumakay na siya sa taxi kasama si Leo at unti-unti itong nawala sa kanyang paningin. Naiwan si Felipe na nakatayo sa tapat ng kanyang mansyon, tahimik, nag-iisa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kalungkutan ay may kasama ng pag-asa. Dahil alam niya na ang pag-alis ni Beatrice ay hindi isang pagtatapos. Ito ay isang simula. Ang simula ng mahabang proseso ng paghilom. Lumipas ang ilang buwan. Naging matagumpay ang operasyon ni Leo. Regular na nagpapadala ng updates si Beatrice kay Felipe sa pamamagitan ng text. Mga litrato ni Leo na tumatakbo, naglalaro. Walang usapan tungkol sa kanila. Puro tungkol lang sa mga bata. At para kay Felipe, sapat na yon sa ngayon. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang mall, napadaan siya sa isang maliit na flower shop na kararating lang. Puno ito ng mga puti at rosas na bulaklak. Pumasok siya. Habang tumitingin-tingin, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likod ng counter. Good afternoon po, sir. Welcome sa hardin ni Beatrice. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Beatrice, nakasuot ng isang simpleng apron. Ang buhok ay nakapusod. At sa likod niya ay isang malusog at masayang si Leo na nagdidilig ng halaman. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita. Ngumiti si Beatrice.
Isang nangiting totoo, payapa, at walang bakas ng sakit ng nakaraan. Kumuha si Felipe ng isang pirasong puting rosas. Lumapit siya sa counter. Hindi niya alam kung anong sasabihin, kaya ngumiti na lang din siya pabalik. Isang taon ang lumipas. Ang kalangitan ay kulay kahel, hudyat ng papalubog na araw. Sa isang malawak at luntiang parke, isang kumot ang nakalatag sa damuhan. Sa ibabaw nito, may isang basket ng pagkain, mga sandwich, at isang pitzel ng fruit juice. Isang malusog at bibong-bibo na si Leo ang tumatakbo. Sinusubukang habulin ang isang asul na saranggola na pinalilipad ng isang masayang si Sofia. Ang kanilang mga halakhak ay sumasabay sa ihip ng hangin. Sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakaupo si Beatrice, nakasandal sa balikat ni Felipe. Tahimik nilang pinapanood ang dalawang bata. Ang hardin ni Beatrice ay naging matagumpay. Naging paboritong flower shop ito sa kanilang lugar. Hindi lang dahil sa ganda ng mga bulaklak, kundi dahil sa ngiti at kabaitan ng may-ari nito. Mula sa maliit na pwesto sa mall, nakalipat na siya sa isang mas malaki at mas magandang lokasyon. Ang relasyon nila ni Felipe ay hindi minadali. Nagsimula ito sa mga text message, naging mga tawag sa telepono, naging pagbisita sa flower shop. Pagkatapos, naging mga simpleng lunch date kasama ang mga bata. Bawat hakbang ay maingat, bawat kilos ay may paggalang sa nakaraan. Muli nilang itinayo ang pundasyon ng kanilang relasyon, hindi sa abo ng nakaraan, kundi sa matibay na semento ng tiwala, pag-unawa at pagpapatawad. Hindi na sila bumalik sa mansyon. Ibinenta yon ni Felipe. Bumili siya ng isang mas simple, mas masayang bahay na malapit sa flower shop ni Beatrice. Isang bahay na walang multo, isang tahanan na sila mismo ang bubuo ng mga bagong alaala. Si Marisa ay nasa kalagitnaan ng kanyang sentensya. Dinadalaw pa rin siya ni Felipe paminsan-minsan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa awa. Sa huling pag-uusap nila, humingi ito ng tawad kay Beatrice sa pamamagitan niya. Isang kapatawarang matagal nang ibinigay ni Beatrice, hindi para kay Marisa, kundi para sa sariling kapayapaan. Ang ganda nilang tingnan, no? Bulong ni Felipe habang pinapanood ang mga batang naghahabulan. Oo, sagot ni Beatrice, isang ngiti ng kontento ang nasa kanyang mga labi. Sila ang mundo ko. Hinawakan ni Felipe ang kamay ni Beatrice. Mundo natin. Itinama ni Beatrice ang pagkakasabi nito. Tumingin siya kay Felipe. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na dumaan sa apoy at pagsubok. Isang pagmamahal na mas matibay, mas totoo. Salamat, mahina niyang sabi. Para saan? Tanong ni Felipe. Sa lahat, sagot ni Beatrice. Sa pagtitiwala ulit, sa hindi pagsuko, salamat sa pangalawang pagkakataon. Umiling si Felipe at mas hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Ako ang dapat magpasalamat, Beatrice, sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano magpatawad, lalo na sa sarili ko. Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na lakas. At salamat sa pagbabalik mo sa hardin ng buhay ko. Hindi na sila nagsalita. Hindi na kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno na ng lahat ng salitang hindi na kailangang bigkasin. Sa kanilang harapan, ang dalawang bata ay magkasamang nagpatumba sa damuhan, pagod na sa paglalaro, tumatawa pa rin. 4 sila. Hindi isang perpektong pamilya na galing sa isang fairy tale, kundi isang pamilyang totoo. Isang pamilyang binuo ng mga sirang piraso, pinagdugtong-dugtong ng pagpapatawad at pinatibay ng pagmamahal. At sa kanilang hardin, ang pag-ibig ay muling namumulaklak.